Hello guys, everyone. Welcome to my channel GTA para sa update sa ating palaging inaabangan ang pagsisimula ng tinatawag na Panay Guimaras Negros Bridge Project. So marami po tayong kababayan na particularly na nasa Panay Guimaras Negros area na nag-aabang sa panukala at programa na pagsisimula ng pagtatayo ng Panay Guimaras Negros Bridge. Sa atin ang nabanggit sa ating mga video ay pinag-uusapan natin yan na may budget na po yan. Pero nitong bago lang this February 23 ay merong bagong update ang NEDA Region 6, no? Sa Iloilo City, kanilang clarify na ang detailed engineering design para sa proposed Panay Guimaras Negros Bridge ay hindi pa ito na-approve. At kapag ito ay na-approve, it will last for 18 months. So, ito ay pag-clarify ng mga na-report ng mga news outlets, no? Na nagsimula na daw ang bridge construction. Mayroong ibang mga local media sa Iloilo nag-report na ang bidding ng construction ay magsisimula na next month. But sabi naman ng NEDA 6 na ang construction ay magsisimula lamang kung mayroon ng aprobadong detailed engineering design. Lahat ng ito ay kapag nasa schedule na at meron ng approval from the Investment Coordination Committee at sa NEDA board, ang construction ay sigurado magsisimula ay by 2025. Kasi 18 months kasi ang detailed engineering design magsisimula May. So within this year, of course, lalagpas siya ng 2024. So officially magsisimula ang construction by 2025. Ang Department of Public Works and Highways ay nagsimula na silang magbidding para sa DED at ang submission at pagtanggap ng mga proposal nitong buwan at ang notice to proceed ay issue nila by May of this year. So 18 months ang duration ng detailed engineering design. So pasalamatan natin kahit medyo matagal na ito, actually half a century na itong proposal na ito upang ma-link ang Visayan Island na sa pamamagitan ng mga bridges. So ito ay under sa Build program ng dating administration ni Duterte. Ngayon lang ito talagang pinupush sa akin ang nabanggit sa aking ibang video na ang Pilipinas at South Korea ay nagpirmahan na nga sila ng tinatawag na loan agreement para sa mga infrastructure projects sa Pilipinas. So, isa dito, ang Korea ay nagbigay na ng $56.6 million para sa proposed na PGN bridges. Kasi ang PGN bridge ay malaki ito, no? At nangangailangan ng malaking budget kasi 32 kilometers ang haba nito eh, diba? At ang budget nito ay nasa 189.5 billion pesos. At ito ay officially magsisimula na 2025, no? Basta maaprubahan na yung DED at kung matapos ito sa schedule. Tapos aprubahan ng Investment Coordination Committee, ICC, at ang National Economic Development Authority Board. So, na-endorse na rin ito sa Western Visayas Regional Development Council kasama na ang funding at saka implementation ng project. Kasi ang Department of Public Works and Highways, sila ang implementing agency. So, mayroon ng bidding process para sa DED at submission. Now, ito ay isa sa mga priority projects. Pag sinabing priority projects, matagal na itong pinag-uusapan, no? Kahit si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay
nasa pipeline ito ng kanyang programa din na ipagpatuloy. At dahil ito ang sinimulan ni dating Presidenteng Duterte. So, sa akin ang nabanggit, ito ay 32.47 kilometers. So, dalawa ang section nito. Ang section A ay ang 13 kilometers, Panay Guimaras. At ang section B ay 19.47 kilometers, Guimaras to Negros naman. So, in last year, ang commitment lang South Korea is ang section A muna ang babadgetan. Pero sa December last year 2022 ay nagpirmahan na ng kasunduan ang South Korea at ang Pilipinas na makapag-loan ang Philippines ng up to $4 billion sa Korean Export-Import Bank para sa mga infrastructure projects sa Pilipinas. So, asahan natin na wala pa akong update sa DED. Siyempre, ano pa lang ngayon? February at May pa. So, i-release din yan nila ang detailed engineering design. At once matapos yan for 18 months, ang detalyadong, hindi naman ang bridges ay hindi yan parang nagtatayo lang tayo ng kasi ang bridges kailangan talaga ng study yan, kasi hindi pwede na magkakamali dyan dahil dagat ang dadaanan, no? Pasalamatan na lang natin na ito na talaga ay matutuloy dahil matagal nang inaasam ito ng taga Region 6 at of course yung taga Region 7 naman, inaasam na rin yan kasi ang project na ito ay talagang magdudulot ng economic development para sa Central Visayas, no? Kapag natuluyan, then yung Negros naman i-connect sa Cebu, and then yung Cebu ay i-connect din naman sa Bohol. Napakalaking napakalaking development, lalo na yung Panay ay may connect din naman sa Mindoro. So napakalaking from Bohol pwede ka nang mag land trip, no? Land trip papuntang Negros, then Negros to Guimaras, then Guimaras Panay, then to Mindoro ka na. So maybe within this decade makikita natin na matapos itong mga projects na ito at asahan natin na ang next generation na mga youth ay makikinabang. Tayo din naman na makaabot pa by the time 2030, makikinabang din tayo dyan. So medyo nga lang matatanda na siguro tayo at the time. So maraming salamat mga kaibigan, mga ka-GTA, ka-adventurer sa inyong pagtutok at continue lang tayong sumunod sa ating channel dahil marami tayong mga update. Please watch also our iba pang mga videos dyan sa ating channel if you like